Yo, what up mga bro? Welcome dito sa ating tambayan. Kanina habang nakaupo ako doon, nakatingin naman ako dito. Bigla ako naisip na what if mag-rehouse ako? Kasi yung enclosure dito ngayon ng Vitalis chromatus natin ay masyado nang maliit para sa kanya eh. Sobrang kalat nga pala ng kwarto bro. Kasi by March lilipat na rin kami. Marami tayo ditong extra kasi may paparating. Abangan nyo mga bro. Tapos dito naman sa gilid or sa baba ng higaan ko, dito yung mga hamster ko, yan sila lahat to. 4 yan sila mga bro. Malapit na tong kwarto maging zoo. Lahat yan sila mga bro, mga teddy bear, hamster, ayan no. Ito sila yung una kong inaalagaan bago ako bumalik sa paghahabi sa tarantula eh. Balik tayo sa main topic ng video na to. Ito ang enclosure ng ating Ornectopus sp Samari. Dilinisin natin to tapos i-rehouse natin dito yung Vitalis chromatus. Ito, silipin muna natin to mga bro. Ayan siya mga bro, ganda. Nasa 3 inch na ata ito ngayon eh, estimated lang. Dito yung i-rehouse natin. Masyado na rin kasi masikip itong enclosure para sa kanya. Ayan mga bro, nakaramdam na nga. Mukhang papasikat pa ata sa camera to. Pasikat ka girl. Pero anyways, try na natin siya ngayon palabasin dito mga bro. Mukhang ayaw pa ata lumabas na ito. Nanlalaban pa talaga eh no. Dito ka na girl, akit ka na. Mas magugustuhan mo yung lilipatan mo. Ito kasi mga bro is itong semi-arboreal na tarantula. Yan mga bro, display muna natin puwet niya. Tapos ito, tabi muna. Ganito kasi pala dapat setup niya. Parang sa OBD lang. Nangasan ako kasi heavy weaver din pala to. Kaya ganito ginawa ko sa kanyang setup. Buksan natin, pakita natin yung loob bro. Simple lang naman to. Ayan mga bro, pakita lang muna natin yung tag. Misis ko pa sumulat niyan. Selenecosmia samari or summer cave tarantula. Pababain lang natin siya ng dahan-dahan mga bro. Gamitan natin ng brush para malambot lang. Aggressive din to mga bro. Tapos bolty-bolty eh. Alam nyo ba mga bro na ang tarantula na ito ay kadalasan na matatagpuan sa Samar Islands. Kahit itong tarantula na to particular ay wild cut mga bro. Sana wag nyo ako i-bash. Tapos lagyan muna natin ng water dish mga bro. Nahuli kasi ito ng tropa ko. Pumasok sa bahay nila. Sabay binigay sa akin para i-keep. Alam nyo kasi may mga tarantula ako eh. Sobrang liit pa na ito nung dumating sa akin bro. Hiningi ko sa kanya to eh. Ayan no. Tapos ayan na siya ngayon mga bro. Nakadalawang molt na siya dito sa akin eh. Ngayon lumalaki na sila. Kaya follow na kayo mga bro. Para sabay-sabay natin subaybayan. Takpan muna natin to. Balik tayo dito sa kanyang dating enclosure. Eto, tanggalin muna natin. Tapos ito rin na hide. Tanggal din to. Tapos itataktak lang natin muna lahat ng mga lumang dirt. Tapos ayan na, malinis na agad. O diba? Ang ganda. Para nga pala to sa Vitalis chromatus natin. Or Brazilian red and white. Na-outgrown na niya yung dati niyang enclosure eh. Kaya oras na para mag-upgrade muna siya sa ganito. Medyo malaki. Eto, meron tayo ditong coco pit. Tapon lang natin dyan. Ay, taktak pala. Balik natin yung iba na pasobra eh. Tapos shake lang natin para magpantay. Tapos cut ko na lang yung video. Ayan na ang finished product natin. Nilagyan ko na rin siya ng hide. Tapos may mga onting design. Yan, sana maging masaya siya dito ngayon no no. Ayan yung hide niya. Tapos may water dish na siya dito. Simple lang naman. Sa mga nagpi-PM sa akin tapos nagtatanong ng size, di ko po alam. Nakadepende kasi bro kung anong klaseng tarantula yan. Kung arboreal, fossorial, or terrestrial. Tignan nyo naman mga bro compared sa dati niyang enclosure. Basta ang advisable is 3 times yung laki ng enclosure niya sa tiis mo. Dito dahan-dahan lang natin siyang i-poke ng brush para hindi masakit. Ito mukhang ayaw pa na ito lumabas. Masyado na kasi masikip tong enclosure niya. Hindi naman lang siya nakakagalaw-galaw na kahit onte eh. Eto mga bro, pagmasdan muna natin siya saglit. Ay putik. Puntik pa siya malibing ng buhay eh. Eto, try natin i-handle bro. Ay wag na lang pala. Bago naisip ko. Gamitan na lang natin ang brush. Try natin siya dito i-guide papunta dun sa kabilang enclosure niya. Oops, mali dyan dinadaanan mo. Liko ka muna ng onti dito. Wait nga ulit. Ito, dito. Guide lang natin siya ng dahan-dahan. Baba ka na. Mas maganda to kaysa sa dati mong enclosure eh. Upgrade na to sa kwarto mo. Mas malawak na to ngayon. Kahit tumambling ka pa dyan. Ito, pagmasdan muna natin siya saglit. Ganda ng black and white na mga legs niya no. So eto mga bro, quick shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa'yo bro, Ron Robles. Shoutout din sa'yo bro, Dajet Exotics. Pati rin sa'yo bro, Yevong Dale. Yun lang, maraming salamat sa suporta lagi. Ride safe and happy keeping.